Amen ba? Sino pa nag-expect this 2026 na mag-move ngayon si Lord sa iyong buhay? Hindi lang sa atong mga buhay, hindi sa atong family. No? So dapat po, this 2026, dapat i-increase po natin atong capacity to receive the blessing na inaihamak sa atong Lord. Amen? Sino po sa inyo ang nag-expect na damdamway the blessing na mag-abot sa atong buhay? Amen? As long as you are faithful, as long as nag-trust sa Lord, the blessing sa iyong buhay mag-abot kayo. Amen? So, this day po, this morning, hindi po nadlaw, napaka-special po sa ninadlaw sa akong buhay. You know why? Dahil, ako po yung nag-celebrate po ako sa akong 1 year na pagkatalaga bilang pastor din sa CCBC. 1 year na po ako sa God. Nakawin na. So, always po hindi nasabi sa inyo na hindi po ng church ginamit ni Lord para sa ako. So, nagdadakot din sa Masbate, din sa Claveria, broken ako emotionally, mentally, physically, kagsalaw. So, inisip ko na ayaw failure. Hindi ko alam. Alam ko na yung comfort zone to? Sila. Always ako na kami na ako comfort zone sa akin. So, may mga kataas ng mga panahon na bigla lang na ito ang nakuha. Kasi, hindi ko ma-imagine sa buhay ko na may amin ito nangyayari. Na gina-expect ko na mag-grow ako. Financially, tanan, in all aspects of my life, pero gabi ko ang tanan na ako naranasan. So, inisip ko na yung failure. Pagkabot sa love, pagkabot sa health, pagkabot sa trabaho, kasi nagtrabaho ako sa hospital. Pero, pagka nasaksagan ako sa trabaho, bigla ako nagkasakit. So, dili ko maintindihan kung ano may resultuan binigay mo ni Lord sa akong buhay. Pero diba, si Lord lang ang nakakaalam sa ating buhay. And He has a better plan. So sa akong buhay, napakaganda sa kanyang plano. Because kung ito nangyari sa akong buhay, hindi ako din naging youth pastor. That's the good thing. Ang po ito ay napakaganda na nangyari sa akong buhay. So, inapo ko sa akong buhay na ang pag-pastor ko dito sa CCBC or pag-pastor pastor ko is a new chapter sa akong buhay. So, salamat sa Panginoon, 1 year na naramdaman ko, naranasan ko ang kabutihan at katapatan ng Panginoon. I am so blessed. Grabe ang kapala ni Lord sa akong buhay sa God. Anak ko pamilya na nag-remind kami, nag-aali na sila sa church. Minsan na ako kung kinasabi, minsan na ako ginaga. Hindi ko talaga pinano na mag-pastor din or mag-youth pastor din sa church. Hindi ko talaga ma-imagine. Tapos, nag-apply ako din sa church sa Awana bilang teacher. Na-assign ako sa toddler. Pero along the way, habang nag-atubla ako, nagkasakit na naman ako. Siguro inisip sa mga nasa CBC na siguro na-distress na sa mga bata. Kaya grabe mo pa sa mga belkot. Pero ano to sa to, nagkasakit ako because dahil grabe na ako stress. Grabe ang pain sa aking heart. Kaya hindi ko talaga ma-imagine ano ito sa nangyayari sa aking buhay. May negosyo ako, nasa momentum na, pero nagka-pandemic bagsak. Kaya habang nagkaklase pa ako sa Sweden, hindi ko pa ako negosyo. Nasa momentum na, nasa pangat na ako negosyo. Habang nagkaklase ako nag-negosyo.
Pero bigla nagka-pandemic, lockdown, tapos pati pag-eskwela ko, apektado. Dito po, na-down, grabe. Kaya po, salamat sa Panginoon na ang sisi-sisi ginamit mo, Lord, para isa mo. Malapang po natin ng Panginoon. Thank you. Grabe ang iyong pag-alaga sa akin. Dati nagkita po, 56 to 57 na akong kilo, na akong timbang. Pero yun lang, nasa 63 na ako. Grabe po ninyong pag-alaga sa akin. Thank you. Thank you po sa inyo. Sana po padahil na. And nakita ko man ang grabe na pag-alaga niyo sa mga pastor. And never pa ako nakabati na nag-talk against na mo sa mga pastor. Tinulungan niyo talaga mga pastor, hindi pinagtulungan. Tinulungan. And kaya po aking na church, alam ko na grabe pa na pagpapala ang mag-abot. Because grabe ang iyong pag-honor, grabe ang iyong pag-alaga sa mga pastor. This church is not perfect. Hindi po perfect to ang in the church. May strength or may weakness ang in the church. Pero nakita ko po ang iyong sincerity pag-abot sa pag-serve ka, Lord. Amen po.